Isang nakakakilabot na balita na naman ang gumulantang sa baryo ng San Felipe. Panibagong bangkay na naman kasi ng isang lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa isang ilog malapit sa minahan. Ayon sa mga nakasaksi, mukhang wala pang 5 oras nang mapatay ang biktima. Dahil nang iahaw nila ang bangkay ay may lumalabas-labas pang dugo sa parteng katawan nito na may butas. Nung gabing yun, marami ang naghinala na baka panibagong kaso na naman yun ng aswang. Hindi naman kasi lingid sa kanilang kaalaman na ang kanilang lugar ay dating pinamumugaran din ng mga nilalang na yun. Uy pre! Napalingon si Ruperto sa nadaanan niyang tindahan. Mambo nung gabing yun, hindi na sana niya lalapitan ang kanyang kaibigan dahil maputik pero nakita niyang may hawak-hawak ito ng yosi. Agad siyang lumapit sa lalaki at saka humingi ng isang stick. Sinindihan agad ito ni Ruperto. O bakit? May nahanap ka na bang bagong trabaho? Isasama mo ba ako? Hindi. Anong trabaho ang pinagsasabi mo? Uso ba yun? May sasabihin lang akong kaganapan dito sa baryo natin. Kaganapan? Bakit? Nahuli na ba yung nanghipo sa anak na pangit ni Aling Morta? Dami mo naman sinasabi. Pwede ba ako na muna magsalita? Ibilisan mo, may ginagawa pa ako sa bahay eh. Bumuga na muna ng usok si Genggeng bago tuluyan nagsalita. Pabulong itong nagsalita. Pre, may natagpuan na naman bangkay dito sa baryo natin. It's a 3-man down, pre. 3 men down. O anong gagawin ko ngayon? Kung pangatlo na yun na natagpuan bangkay. Gusto mo maging 4? Gusto mo sumunod ka? Huy, napakawalang kwenta mo naman talagang kausap eh oh. Ay naku, umuwi ka na nga. Bahala ka. May aalok pa naman sana akong sideline. Sideline? Teka, ano ba yan? Umuwi ka na, di na ako interesadong sabihin sa'yo. Ano nga? Ito naman parang tanga oh, di na mabiro. Interesado ka talaga? Kahit na anong trabaho pa yan. Eh di, maghanap tayo ng aswang. Natulala na lamang si Ruperto nang marinig ang sinabing yun ng kanyang kaibigan. Hanggang sa makauwi siya ng kanilang bahay, ay iniisip niya pa rin kung papatusin niya ba ang alok ni Genggeng. Ayon kasi sa binata, naghahanap ng mga tao ang mayamang negosyante sa kanilang baryo. Lahat na makakasama ay magdoronda gabi-gabi para hanapin at tugisin ng mga aswang. Kakaiba rin talaga yung pagiging adik ni Don Rody sa paghahanap ng aswang eh. Umabot na talaga siya sa puntong kailangan na niya maghanap ng mga tao. Nakakatawa. Dadamputin na sana ni Ruperto ang tasa ng kape sa lamesa nang biglang magsalita ang batang si Maloy. Nanggaling pa yun sa labas. Binitawan nito ang payong at seryosong pumasok. Anong nakakatawa sa gustong mahuli ang mga nilalang na nagdudulot ng perwisyo at kapraningan sa mga tao? Hoy, yan ka na naman sa pagiging bida-bida mo eh. Narinig mo lang yung sinabi ko eh, kung ano-ano nang sinasabi mo dyan. Inihingi ko ba opinyon mo? May karapatan ako magsalita depende sa kung ang sasabihin ko ay nakakasira ng tao, nakakasakit o nagdudulot ng kasamaan sa kaisipan ng isang tao. Oo na. Yan ka na naman eh, sa pagiging malalim mo magsalita. Tumayo si Ruperto at sa lubong ang kilay na kinausap ang bata. Sabi mo nga sa akin, hindi ka totoong bata no? Hindi ka totoong 9 years old. Bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganito ako magsalita? Oras lang ang makakapagsabi sa'yo. Ha? Anong... Oy! Teka! Hindi na lumingon pa ang bata nang kusa nitong umakyat sa taas. Napapaiding na lamang si Ruperto sa mga pagkakataon na yun. Sa halos mag-iisang buwan na niyang kasama sa bahay ang pinsan niyang yun, hindi pa rin niya alam kung bakit ganoon ang kilos at pananalita ng bata. Basta noong mamatay ang nanay nito dahil sa aksidente, sa poder na nila iniwan si Maloy. Wala namang nagawa si Ruperto dahil mismong ina na rin niya ang nagdesisyon na doon tumira ang bata. Ay nako, Diyos ko naman. Kailan kaya uuwi ng Pinas si Mama? Hindi ko na yata kaya mamuhay ng may ganitong kasama na bata.
Minsan nakakatakot ng kausapin eh. Nilaklak na lamang niya ang isang tasa ng kape at saka muling umupo. Dinukot niya ang dipindot na cellphone at saka sinubukang tawagan si Genggeng. Pero sa mga pagkakataong yon ay mahina na talaga ang signal sa kanilang baryo. Tuwing umuulan kasi ay naapektuhan ang nag-iisang satellite na malapit sa kanila. Mas maigi pa nga sigurong tanggapin ko na lang yung alok ni Genggeng kaysa mamalagi ako dito sa bahay. Tsaka para hindi naman isipin ni Mama na umaasa lang ako sa padala. Ayaw kong nandito lang lagi kasi may kasama akong batang weirdo eh. Ay nako, wisit. Kinuhang muli ni Ruperto ang payong sa gilid ng kanilang pinto. Lumabas siya ng bahay. Nang nasa gate na siya ay nagtaka siya kung bakit may isang lalaking matanda ang nasa gilid. Basang-basa yun ng ulan. Sinubukan niyang kilalanin ang mukha na matanda. Pero dahil madilim sa parting yon ay hindi niya yun namukhaan. Bakit ka nagpapaulan dyan? First time mo lang bang mabasa ng ulan? Medyo bastos ang pagkakasabi ni Ruperto. Pero kahit na ganoon, wala man lang tugon sa kanya ang matanda. Nanatili lang itong nakatayo sa gilid at nakayuko. Hoy! Umalis ka dyan! Baka mamaya pagkamalang ka pa magnanakaw. O baka naman magnanakaw ka nga. Wala ka mananakaw sa bahay namin, oh. Sinasabi ko sa iyo. Pero kung gusto mo, dalin mo yung bata sa loob. Ayaw ko nandito yun sa bahay eh. Sa sinabing yun ni Ruperto ay saka nag-angat ng tingin na matanda. Sakto naman na may dumaang tricycle. Natapatan ng ilaw ang mukha na matanda at sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaunting takot si Ruperto nang makita niya ang mukha nito. Nakangiti ng nakakaloko ang taong yon. Kaya naman dumistansya ng bahagya ang binata. Ano bang kailangan mo? Umalis ka na nga dyan, baka sipahin pa kita eh. Tumatawa-tawa ng mahina ang matanda na maglakad na ito paalis. Hindi malaman ni Ruperto kung ano ang mararamdaman niya. Basta ang naiisip niya noong mga oras na yon ay weirdo ang nakausap niya. Aalis na sana siya nang makita niyang nagmamadaling lumabas ang batang si Maloy. Ni hindi na rin ito nagpayong nang lumabas ito ng gate. Nasaan na yung matanda? Bakit? Lolo mo ba yon? Kung lolo ko siya, di lolo mo rin yun. Pero hindi yun ang totoong pakay ko eh. Kumpare mo yon? Matanda ka na kasi. Pero mukha ka lang aswang ang matandang yon. Ha? Sandaling natameme ang binatang si Ruperto. Hindi naman na bago para sa kanya na nagsasalita ng aswang ang kanyang batang pinsan. Pero nung mga oras na yon, hindi niya maintindihan kung bakit parang bigla siyang kinabahan. Ganun pa man, mas pinili pa rin niyang hindi paniwalaan ang bata. Kulang ka lang siguro sa gatas, no? Yan, puro ka kasi hotdog. Kung ano-ano na lang tuloy yung pumapasok sa isipan mo. Aswang nga matandang yun. Ako ang pakay niya. Gusto niya akong patayin. Hoy, bibig mo nga. Makabintang to, para kang investigador ah. Hindi yun aswang, pulubi yun. Mata pobre ka na nga, nang bibintang ka pa. Ay naku, diyan ka na nga lang. Aalis na ako. Aswang nga matandang yun. Palagay ko, natagpuan na nila ako. Pwede ba? Pumasok ka na sa loob. Nauulanan ka na oh. Kapag nagkasakit ka, kasalanan ko pe. Doon, pasok! Pasok na, sige na, putek. Tinulak-tulak pa ni Ruperto ang kanyang pinsan. Nang makabalik na yon sa loob ay nagmamadali na siyang makaalis. Pinuntahan na lamang niya si Genggeng sa bilyaran. Wala nang tao roon bukod sa may-ari at kay Genggeng. Tinatawagan kita, hindi mo sinasagot. Kita mo namang mahina ang signal dito eh. Bakit ba? Nakapag-isip-isip ka na ba sa alok ko sa'yo? Umupo si Ruperto sa tapat ng mesa ng bilyaran. Dumukot ulit siya ng yosi sa kahan ng kaibigan. Oo, para may sarili akong pera. Tsaka, para lagi akong wala sa bahay. Natutulig na ako sa pinsan ko eh. Puro na lang aswang yung sinasabi. Alam mo pre, yung mga bata kasi malilikot ang isip.
Buti nga isip ang malikot hindi kamay Hayaan mo na. May iba tayo. Sabi pala ni Don Rody, mamaya mga alas 10, punta tayo sa bahay nila. Papakilala lang muna. Tapos bukas ng gabi na tayo magsisimula. Marami din tayong kasama kaya huwag ka mag-alala. Lakas talagang trip ni Don Rody, no? Gagastusan niya ng pera yung alam naman niyang hindi totoo. Naniniwala si Don Rody na totoo ang mga aswang. Kaya baliw na baliw makahuli ng aswang yun Kasi alam mo kung bakit. O bakit? Bebenta niya sa mga Chinese na scientist ang mga aswang na mauhuli natin. Alam mo naman ang mga Chinese, di ba? Mahilig sila sa mga experiment. Ay nako, wala na akong pakialam kung ano pa man ang gagawin nila. Basta kailangan ko ng pera at mapaglilibangan. Di sige. Pero laro na muna tayo. May 1 oras pa naman tayo Mamaya punta natin si Don Rody. Naglaro na muna ng bilyar ang dalawa. Sa 2 set nilang laro, mas lalong lumakas ang ulan sa labas. Kahit na ganun na ang panahon, kahit kailan ay walang naramdamang pag-aalala si Ruperto sa pinsan niyang si Maloy. Wala naman kasi siyang pakialam sa batang yun nung una pa lang. Kung may kakayahan nga lang siyang hindi tanggapin si Maloy, hindi yun makakatira doon. Nang sumapit na ang alas 10 ng gabi, nilisan na nila ang bilyaran. Nagsiksika ng dalawa sa maliit na payong at sira pa ang isang tangkay. Kaya nang makarating sila sa bahay ng mayamang negosyante, basang-basa na ang katawan nila. Bakit pinilit niyo pang pumunta ang lakas-lakas na ng ulan sa labas? Diyos ko naman kayong dalawa O sige na, pumasok na kayo. Pinahiram ng Don ng tuwalya ang dalawa nang dumating sila roon. 2 lang sila ang nagpunta sa lahat ng mga taong gustong magtrabaho para kay Don Rody. Walang sumipot na iba kundi sila lang. Kaya naman sinimulan agad ni Don Rody ang usapan. Alam niyo naman siguro kung ano ang nangyayari sa baryo natin. Nung nakaraan, isang bangkay ng babaeng buntis. Nung nakaraang Martes naman, natagpuan naman ang bangkay ng isang magsasaka. Tapos kanina lang natagpuan naman ang isang bangkay na palutang-lutang. Lahat ng mga pangyayaring yon ay gusto ko nang sanang wakasan. Kaya naman gusto kong bumuo ng samahan, mga manunugis ng aswang. Huhulihin natin sila, pero huwag kayo mag-alala. Sasahuran ko naman kayo ng tama. Dahil alam ko, hindi basta-basta ang pumuksa ng mga ganyang nilalang. O ano, kakasal na ba talaga kayo? Sandaling nakatinginan si Ruperto at Genggeng. Tumango si Ruperto at ganun din naman ang kaibigan niya. Ako po, ayos sa akin. Sa akin din. Pero magkano ba ang sahod namin dito? Makakabuhay na ba ng pamilya? Uy, maayos ka nga ng tanong mo. Makakabuhay ng pamilya? Kung may pamilya ka na, oo naman. Sa bawat ronda ninyo, tig-1,000 kayo kada gabi. Kung makakahuli naman kayo, tig-10,000 ang mapupunta sa inyo. Kahit ang paniniwala ni Ruperto ay hindi totoong aswang, bigla na lang niyang pinangarap na makahuli ng aswang. Nasilo agad siya sa malaking pera na maaari nilang sahurin. Sa isip-isip ni Ruperto, makakabukod na rin siya ng tirahan. Pero ito ang inyong tandaan. Ang pagpuksa sa mga aswang ay hindi basta-basta. Ito ay isang tungkulin ng kamatayan. Ha? Tungkulin ng kamatayan? Ano yun? Ibig sabihin, nasa kabilang buhay ang paa mo habang ginagawa mo ang tungkulin na ito. Ayos lang sa akin. Kaliwang pa lang naman pala Humitit ng tabako ang Don at saka nagdikwatro. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Bagay na nagdulot ng kaba sa kanilang dalawa. Tumingin sa kanila ng makahulugan ng Don. Kung mamamatay kayo sa trabahong ito, wala na akong pakialam. Ang tagumpay nyo lang ang pakikialaman ko. Pero ang kamatayan nyo, X. Bye-bye, babu! Ngumiti na lamang si Ruperto. Medyo hindi niya gusto ang pagiging presko at cool ni Don Rody.
Pero tinitiis na lamang niya yon. Nagagawa niya ngang tiisin ang kawirduhan ng bata niyang pinsan, ang old school na ugali pa kaya ni Don Rody. Opisyal na ngang tinanggap ang magkaibigan para magtrabaho kay Don Rody. Tuwang-tuwa si Genggeng habang si Ruperto naman ay sakto lang. Medyo mahina na ang ulan nang umalis sila sa bahay ng Don. Sa kanilang paglalakad ay nadaanan nila ang isang bakuran na may lamay sa loob. Taga rito pala sa atin yung pinatay eh. Kawawa naman yung pamilya, no? Pero ano kaya motibo ng aswang, no? Ano yun? Gutom lang siya? Bakit akong tatanungin mo wala naman akong alam sa aswang. Pumasok ka kaya dun sa loob at silang tanungin mo. Eh di parang binastos ko naman ang lamay, di ba? Alam mo naman pala Tara na nga, naantok na ako. Gusto ko na magpahinga. O sige, ingat ka. Baka habang buhay ka na magpahinga, ha? Pangarap ko pa namang masabihan ka ng rest in peace. Uy, kung ikaw kaya patayin ko? Ito naman, di ka na talaga mabiro. Nauna nang naglakad si Ruperto. Hindi na niya hinintay pa ang kanyang kaibigan. Nang makarating siya sa kanilang bahay ay sa baba pa lang nakaamoy na siya ng amoy ng kandila. Nagtaka si Ruperto kasi wala naman nakasinding kandila sa mga sandaling yun. Bigla na lang pumasok sa isipan niya ang pinsang si Maloy. Naku, naglalaro yata ng kandila yung tiyanak na yun Nagmamadali siyang umakyat pataas. Pinagkakatok niya ng malakas ang pinto ng silid ng bata. Pero hindi siya nito pinagbubuksan. Hoy! Maloy! Nagsisindi ka ba ng kandila dyan? Tigilan mo yan sinasabi ko sa'yo. Maabot ang bahay kapag nasunog ito. Hindi ako gumagamit ng kandila. Naglalaro ako. Bakit may naamoy akong kandila? Biglang bumukas ang pintuan. Sa loob ay nakita ni Ruperto ang nakalatag na itim na tela. Sa ibaba nito ay ang mga laruan at maliliit na libro. Ang kulit mo. Sinabi ko na sa iyo wala akong ginagamit na kandila Gagamit lang naman ako ng kandila kapag kailangan mo ng masunog. Oy, di ako nakikipagbiruan sa iyo Magsabi ka ng totoo. Kundi susumbong kita kay mama. Kung nakakamoy ka ng kandila kahit wala namang gumagamit nun, isa lang ang ibig sabihin nun. May kaluluwang nakapaligid sa iyo. Tumingin-tingin si Ruperto sa paligid ng second floor. Nang mapadako ang tingin sa dulong bahagi, nakaramdam siya ng takot. Pero hindi yun pinahalata sa bata dahil ayaw niyang pagtawanan siya nito. Aswang? Tapos ngayon multo? Alam mo, baliw ka na. Ay naku, diyan ka na nga. Aminin mo nang natakot ka. Alam mo Maloy, kaunting-kaunti na lang, masisipa ako na talaga yung mukha mo. Tiningnan niya na masama si Maloy. Seryoso lang namang nakatingin sa kanya ang bata at parang hindi man lang natakot sa sinabi niya. Padabog na sinara ng batang si Maloy ang pintuan. Itong batang to, may saltik ata sa utak Ay naku, bisit. Nagtungo na lamang si Ruperto sa kanyang kwarto matapos isara ang pinto at ang bintana sa kanilang sala. Napapabuntong hininga na lamang si Ruperto habang nakahiga siya at nakatingin lang sa kisame. Ay, aswang. Kalokohan. Niyakap na lamang ni Ruperto ang unan at makalipas lang ng ilang minuto, nakaramdam na ng antok ang binata. Nakatulog na siya ng tuluyan ng dahil sa lamig ng klima at sa katahimikan na meron ng lugar. Pero dakong 2:00 ng madaling araw, biglang naalimpungatan ng binata nang maramdaman niya na parabang may umaaligid sa kanilang bahay. Dinig na dinig kasi ang mga tapak na mga paa. Wisit, sino ba yung mga yun? Nung oras na nagtatakbuhan pa yung mga siraulo. Nakapikit matapang bumangon ng kama ang binata. Binuksan niya ang bintana. Sumilip siya sa labas. Pero wala naman siyang nakitang kahit na isang tao. Dahil doon, tuluyan nang namulagat ang kanyang mga mata. Takang-taka siya.
Napapaisip kung guni-guni niya lang ba ang kanyang narinig. Meron talaga akong narinig kanina eh. Langya naman no. Baka may mga magnanakaw nga ah. Kinuha ni Ruperto ang nakatago niyang kutsilyo sa ilalim ng kama. Sinukbit niya yun sa kanyang tagiliran at saka lumabas ng kanyang silid. Pagbaba niya ng sala ay binuksan niya naman ang main door. Pinindot niya rin ang switch ng ilaw sa bakuran nila. Naningkit ang mga mata ni Ruperto nang mapansin ang mga bakas ng mga paa sa putikan. Patunay lamang yon na habang tulog sila, meron nga mga tao na umaaligid sa kanilang bahay. Hinawakan na nga ni Ruperto ang kanyang pinagmamalaking kutsilyo. Tumayo siya sa harapan ng main door at saka matapang na nagsalita. Kung sino man kayo dyan, magpakita kayo sa akin. Isa-isa lang oh. Patay kung patay. Pero wala naman siyang nakuhang tugon mula sa paligid. Nakakaramdam na siya ng kaunting kaba. Pero dahil sa kanyang iniingatang pride, hindi siya nagpapahalatang takot. Lumabas na kayo dyan. Hindi yung patago-tago kayo. Paano tayo magpapatayan yan? Huwag ka nang magsalita na parang kayang-kaya mong pumatay nang kahit isa man lang sa kanila. Iritado na namang tumingin si Ruperto sa hagdanan. Nandoon ang batang si Maloy at base sa mga mata nitong dilat na dilat, nahalata ni Ruperto na hindi pa natutulog ang bata. Hinahamon mo ba ako? Hinahamon? Saan parte kita hinahamon? Parang sinasabi mo na nagmamatapag na ako sa mga sinasabi ko eh. Ikaw ang nagsabi niyan. Ang gusto ko lang sabihin, kahit isa sa kanila, wala kang mapapatay sa kanila. Bukod kasi sa wala ka namang karanasan sa pagpatay gamit ng kutsilyo, baka hindi ka rin makatama sa kanila. Hindi ang mga taong manahimik ka na nga. Bata-bata mo yung daldal mo. Sasampalin na kita ha, isa pa. Nakakainsulto ka na. Kung makapagsalita ito, walang galang. Matuto ka nga magsalita na may halong paggalang sa mas nakakatanda sa'yo. Palibhasa, hindi ka dinisiplina ng nanay mo eh, no? Labas na sa usapan ng pagdidisiplina sa akin ni Mama ha. Ang gusto ko lang naman malaman mo, aswang ang mga umaaligid-aligid sa bahay natin. Magsasalita pa sana si Ruperto pero narinig na naman niya ang mga tunog ng mga paa sa paligid. Tumatapak-tapak kasi ang mga yon sa mga nakatambak na plywood sa gilid ng kanilang bahay. Kung ano ang naririnig mo, sila na yon. Ay nako, tigilan mo na nga yan, ha? Para maniwala ka sa sinasabi ko, halika, sumama ka sa akin. Nauna nang maglakad ang batang si Maloy. Kahit na naiirita si Ruperto, sinundan niya pa rin yun. Dala na rin siguro ng kuryosidad, pumasok sila sa silid ni Maloy. Marahan na binuksan ni Maloy ang bintana nito. Sumilip ka dyan sa kaliwang banda, sa puno ng anatili sa kabilang bakuran. Nandun sila. Salubong pa ang kilay ng binata nang pagbigyan niya ang gusto ng bata. Nang sumilip siya roon, ay wala muna siyang nakitang kakaiba. Sa una niyang tingin ay pangkaraniwang puno lang naman yon. Pero nang tingnan niya ulit, nakita niya ngang may mga gumagalaw sa puno. Yung mga gumagalaw, sila yan, mga aswang. Ha? Gumagalaw lang, aswang na? Tulig ka ba? Tingnan mong mabuti. Nang idako ulit ni Ruperto ang tingin sa kinaroroonan ng puno, kita niya roon ang isang lalaki na tumalon mula roon patungo sa kabilang puno. Nanlaki ang mga mata ni Ruperto. Sa takot niya ay isinarado niya agad ang bintana. Akala ko ba hindi ka natatakot? Bakit mo sinasarado yung bintana? Ha? Malamang isasara ko yung bintana. Malamig eh. Oo. Tama, malamig. Baka mahamugan ang utak mo. Baka lalo pang hindi gumana yan. Ngumisi ang bata. Kahit kasi hindi aminin ni Ruperto ang nararamdaman niya, ay kitang-kita naman sa mukha nito ang takot at kaba. Naniniwala ka na ba sa akin na totoo ang mga aswang? Na totoong may mga aswang talaga rito at aswang din ang pumapas lang sa mga natatagpo ang bangkay? Oo na.
Naniniwala na. O ano, masaya ka na? Paano ako magiging masaya kung isa na rin ako sa target nila? Ikaw talaga ang target nila, hindi ako. Ako ang pakay nila. Buti naman at ikaw, hindi ako. Ang ibig ko sabihin, bakit? Ano bang ginawa mo sa mga aswang na yan? Oras lang ang makakapagsabi. Puro ka oras lang ang makakapagsabi. Tingnan mo, ikaw pala ang habol ng mga aswang na yon. Baka mamaya, pumasok ka dito at madamay pa ako. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman na wala kang magagawa laban sa kanila kaya gumawa ako ng paraan para hindi sila makapasok. At kung ano yon, huwag mo nang alamin. Hindi mo rin naman ako maintindihan kahit ipaliwanag ko eh. Ano bang palagay mo sa akin, tanga? Oo! Napanganga si Ruperto. Hindi niya inaasahan na yun ang isasagot ng bata. Kukutusan na sana niya ang bata pero bigla na lang nilang naramdaman na may naglalakad sa itaas ng bubungan. Kampanting ngumiti si Maloy at humiga sa kama. Kinuha lang nito ang malit na libro at saka nagbasa. Di ba sabi aswang ang nasa labas? At yung nasa bubungan natin? Bakit pa-relax ka lang dyan ha? Isa lang naman akong bata eh. Wala akong kayang gawin. Diyos ko naman, mamumuti lahat ng buko sa batang ito eh. Nanatili na lamang siya sa silid ng bata sa takot na baka siya naman ang puntahan ng aswang. Hindi niya rin naman magawang humingi ng tulong sa mga kalapit nilang kapitbahay. Kilala kasi siya ng mga yon na hindi naniniwala sa mga aswang. Kaya iniisip niyang baka pagtawanan lang din siya ng mga yon. Nakatulog si Ruperto sa sahig ng silid ni Maloy. Nagising na lamang siya nang marinig ang malalakas na tilaok ng manok. Wala na sa kama si Maloy ng mga sandaling yon. Pagdungaw niya ng bintana, napatingin ulit siya sa puno ng aratilis. Nakita niya sa kabilang bakura na may nagkakagulo roon. Para malaman kung ano ang meron doon, pumunta siya roon para makichismis na rin. Pagsilip niya, nakita niya ang 5 lalaki na nakatihaya habang nakatakip ang mga muka. Lahat ng yon ay may malalaking bukol sa leeg. Medyo naguguluhan si Ruperto kaya naman naisipan na niyang tanungin ng isang alin na naroon. Si Aling Nora, isa sa mga kilalang tsismosa sa kanilang baryo. Aling Nora, ano ba nangyari sa 5 yan? Ang 5 na yan ay aswang. Nagulat na lang kanina sila Maring Olag nang may makita silang mga nakabulagta dyan sa baba ng aratilis. Pagtingin nila sa muka, nako, ang pangit. Mukhang halimaw. Kaya sabi nila, aswang daw yan. Bakit naman? Hindi ko rin alam, pero dahil siguro sa mga bukol nila. Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumating ang isang lalaki na tansya ni Ruperto ay nasa 60 years old na. Puti na rin kasi ang buhok nito, pero may kalakasan pa rin naman ang katawan. Ako si Mang Kepweng. Pinatawag ako ng may-ari ng puno ng aratilis. Isa ho akong albularyo, kaya alam ko kung ano ang nangyayari sa mga aswang na ito. Base sa aking pagsusuri ng mga bukol nila, masasabi kong namatay sila ng dahil sa kulam. Pagsabing yon ni Mang Kepweng ay agad na umandar ang bulungan sa paligid. Isang malakas na mangkukulam ang pumaslang sa kanila. Kung iisipin nyo, tama lang ang ginawa ng mangkukulam. Pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Ang mangkukulam ay kampon din ng kadiliman. Kung kinulam niya ang mga aswang, pwede niya rin kulamin ang kahit na sino. Kaya naman kapag may nakita tayong kahina-hinalang tao, sasabihin niyo kaagad sa akin ha. Nang sa ganun malaman natin kung mangkukulam ba siya o aswang. Dahil kahit sino man sa kanila, sila ay mga kalaban ng tao. Base sa hiyawan ng mga tao ay masasabi ni Ruperto na sang-ayon ng mga yon sa albularyong si Mang Kepweng. Tahimik lang si Ruperto ng mga oras na yon. Iniisip niya na yung mga aswang na nakita nila Maloy noong madaling araw
Ang hindi niya lang alam ay kung sino ang kumukulam sa mga aswang na yon. Makalipas ang ilang oras, tuluyang kumalat sa kanilang baryo ang nangyari sa 5 aswang. Hinayang na hinayang naman si Don Rody nang mabalitaang hindi niya maaaring kunin ang mga bangkay ng aswang. Dahil pag sumapit ang araw ay susunugin na rin yun ng namumuno sa barangay. True ba yan? Nasaitsong niya muna ang aswang bago sila na dead Madela? Uy, para kang tanga. Bakit ganyan ka magsalita? Nagpa-practice lang ako maging bading para mas madali ako makadikit sa mga babae. Pero ano ba talaga nangyari? Wala na ako sa mood magkwento. Puntahan mo na lang ako sa bahay mamayang gabi kapag aalis na tayo. 1 linggo ang nakalipas, marami na ang nangyari sa kanilang baryo. Nakapagsimula na si Ruperto sa pagtatrabaho kay Don Rody. Nakasahod na siya ng medyo malaki-laki kahit na wala pa naman silang nahuhuling aswang. Samantalang sa baryo naman nila, nagkaroon na ng paghahanap na mangkukulam sa pamumuno naman ni Mang Kepweng. Bagong albularyo na bigla na lang lumitaw sa kanilang lugar. Hindi ba parang isang malaking kabubuan yung ginawa ng mga tao sa atin, no? Sa halip na aswang ang hanapin nila kasi yun ang delikado, ang hinahanap nila ay ang mangkukulam. Yung mangkukulam nga yung pumatay dun sa 5 aswang, di ba? Ibig sabihin, tinutulungan tayo ng mangkukulam. Naglakad na sila patungo sa kagubatan nung gabing yon. Yun na ang pang-8 araw na roronda sila sa gubat. Yun naman ang sinabi ng albularyo Mas marunong ka sa albularyo mas may alam naman yun sa'yo. Kahit ako rin, uunahin ko muna ang mangkukulam. Ang mga aswang, kapag inatake ka, makikita mo at makakadepensa ka pa. Ang mangkukulam, hindi mo alam kung paano ka dedepense kasi hindi mo naman alam kung nasaan siya. Pero, common sense lang pare. Kasi kung masama ang mangkukulam, dapat kung sino-sino na lang yung kinukulam niya sa atin. Pero bakit yung mga aswang na yung kinukulam niya? Tanong mo sa mangkukulam para malaman mo. Ay nako, manahimik ka na nga. Papasok na tayo sa gubat. Tumigil sila sandali sa bukana ng kagubatan. Kanya-kanya na nilang inilabas ang mga mahahabang patalim na binigay sa kanila ng Don. Kanya-kanya rin silang dala ng mga flashlight. Sana naman may mahuli na tayong aswang para tiba-tiba na. Nang makapag-ayos na silang lahat, ay sinimulan na rin nilang maglakad papasok sa loob. Kampante at kalmado lamang sila na naglalakad nung oras na yun. Dahil tulad ng mga naunang gabi, iniisip nila na wala pa rin silang makakasagupang aswang. Pero kalahating oras lang ang nagdaan, nakarating sila sa minahan. Malapit lang kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima ng aswang. Tumingin-tingin muna sila sa paligid. Wala namang mga taong naroon kung kaya't agad din naman silang lumapit. Dahil sa pag-aakalang umuwi na ang mga nagmimina doon, naisipan nilang pumasok sa loob ng tunnel. Pero nasa bungad pa lang sila ay nakita na nila ang 2 lalaking trabahador. Wakwak ang tiyan ng isa, samantalang ang isa naman ay puro kalmot ang buong katawan. Naghihingalo pa yun. Biktima na naman to ng aswang Buhay pa yung isa! Buhay pa! Tara, tulungan natin! Nagpresinta ang isa nilang kasama na buhatin ng lalaking naghihingalo. Pero nang iangat nila yon, ay nalaglag ang isang braso nito sa lupa. Doon lamang nila napagtanto na sa dami ng hiwa at kalmot ng lalaki sa katawan, kaunting galaw lang ay hihiwalay na ang ibang parte ng katawan nito. Napilitan na lang silang ibaba ang lalaki. Ilang segundo lang ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Kabado at nanlalaki ang kanilang mga mata noong mga sandaling yon. Lalong-lalo na nang marinig nila ang mga tunog na ik-ik sa paligid. May aswang na! Magsenta kayo! May aswang! Natatarantang nagsitago ang mga kasamahan nila. Banas na banas si Genggeng noon dahil halos lahat natakot. Sa halip na labanan at hulihin ng mga aswang, nawala ang mga angas na mga yon. At kabilang naroon si Ruperto na mas nauna pang nagtago sa likod ng mga halamanan. Hoy, anong ginagawa ninyo? Bakit kayo nagtatago? Hindi ganito ang trabaho natin.
Kailangan muna nating malaman kung kakayanin ba natin sila o hindi. Mas madaling sabi, naduduwag kayo. Sinasayang niyo yung binabayad sa inyo ni Don eh. Eh di ko pala matapang eh. Bakit hindi mo mag-isang labanan yung aswang? Lalabanan ko talaga ang aswang. At kapag ako nakahuli, wag na wag kayo makikihati ah. Matapang na lumabas si Genggeng sa pinagtataguan nila. Binalikan nito ang katawan ng minerong wala ng buhay. Hawak-hawak lamang ni Genggeng ang itak habang nagmamasid sa paligid. Makailang segundo lang ang lumipas, isa-isang naglabasan ng mga aswang mula sa kadiliman. Dahan-dahang napapaatras si Genggeng. Habang si Roberto naman ay mga duwag na nanunood lamang sa nangyayari. Nang makita ni Roberto na malapit na ang mga aswang kay Genggeng, hindi na siya nakatiis pa. Kahit natatakot ay matapang din siyang lumabas. Tumakbo siya sa kinaroroonan ng kaibigan. Napatigil ang mga aswang sa paglapit nang sumunod naman ang iba nilang kasamahan. Kita nilang parang natakot ang mga aswang kaya sinamantala na nila ang pagkakataon. Nilusob nila ang mga aswang. Mabibilis na gumapang ang mga aswang paalis. Pero nataga ni Genggeng at Ruperto ang isang aswang na aakyat na sana ng puno. Pagbagsak ng aswang, agad nilang sinakloban yun ng lambat. Huli ka, Balbon! Kung akala nila ay patay na ang aswang na yon, kaya naman kampante silang pinasok na ang aswang sa loob ng sako. Tuwang-tuwa sila noong mga sandaling yon. Dahil sa wakas, matapos ang 8 gabi nilang pagdoronda, nakahuli na rin sila. Di ba ang sabi ni boss, buhay man o patay basta madala natin sa mansyon? Eh di eto na, tiba-tiba na. Nagmamadali silang umalis ng kagubatan. Pagkarating nila ng mansyon, agad nilang pinakita kay Don Rody ang dala-dala nilang aswang. Tuwang-tuwa ang matanda nang makita ang aswang na inilatag sa mahabang lamesa. Wala ng buhay ang aswang na yon. Yan ang gusto ko sa inyo mga bata. Alam nyo, tiba-tiba tayo nito. Tiba-tiba ako. Tiba-tiba din kayo. Tiba-tiba din tayong lahat. Eh boss, magkano ba bibili ng Chinese yan? Secret. Huwag nyo nang alamin. Ang mahalaga, marami tayong pera bukas. Ano nang gagawin natin dyan, boss? Pupunta ba mga Chinese dito? Hindi. May kukunin ako mga tao na magdadala niyan sa kanila. Pero sa ngayon, may kukontakin lang akong albularyo. Ipapasuri natin kung anong klase ng aswang ito. Meron akong kakilalang magaling na albularyo. Sa ngayon, pumasok muna kayo sa loob at magpaluto kayo ng kahit na anong gusto niyong pagkain. Sa sobrang tuwa ay nagpalakpakan pa sila Roberto. Kung ano-anong pagkain na lang ang pinaluto nila sa mga kasambahay. Kumuha rin sila ng mga alak at bahagyang nag-inom. Dakong 12:00 ng gabi, dumating na ang albularyong si Kepweng. Habang abala ang iba nilang kasama sa pagdiriwang, lumabas si Roberto at Genggeng. Pinuntahan nila kung saan nakahilata ang wala ng buhay na aswang. Nakita nilang naroon na rin ang albularyo na kausap ni Don Rody. Siya nga pala, Kepweng. Itong dalawang ito ang nanguna sa paghuli ng aswang na yan. Magandang gabi po. Umaga na pala. 12:00 pa lang. AM na pre, hindi na PM. Ay, kayo pala magiting at matapang na humuli sa nilalang na ito. Sa hindi malamang dahilan, nakita ni Roberto na parabang may galit sa mukha ni Kepweng. Para itong nainis bigla nang makita sila. Pagtingin niya ulit sa albularyo, nakangiti na yun sa kanya. Nagtaka si Roberto. Naisip niya na baka guni-guni niya lang na nakita niyang masama ang mukha ng albularyo. Pero aminado si Roberto na hindi maganda ang pakiramdam niya kay Kepweng. Hindi naging madali ang ginawa namin. Delikadong tunay. Pero kung tutulungan niyo kami, Mang Kepweng, baka matuto pa kami kung papaano lumaban sa mga aswang. Magandang ideya yan, Roberto. Ano sa tingin mo, Kepweng? Pasensya na, Don Rody. Pero sa ngayon wala akong sapat na oras para magturo. Masyado akong abala sa paghahanap kung sino nga ba ang mangkukulam sa baryo.
Hindi na napigilan pa ni Genggeng ang kanyang sarili. Naisipan na niyang itanong ang kanina pa gumugulo sa isipan nito. Mang Kepweng, kung hindi niya po mamasamain bakit mas inuunan niyo pa yung mangkukulam? Samantalang ang mga aswang naman po ang mas nagdudulot ng panganib sa mga tao. Sa katunayan, bago namin mahuli ang aswang na yan meron nga po kaming nakita mga namatay sa minahan. Hindi malaman ni Kepweng kung ngingiti ba siya o hindi. Parang bigla itong na-corner sa tanong na yun. Hindi napaghandaan ng albularyo kung ano ang tamang isasagot sa tanong na yun. Ganun pa man, nakakuha pa rin ito ng maayos na dahilan. Alam niyo, Don Rodi, kayong dalawang binata, may mga nagtanong na rin sa akin yan at isa lang ang isinagot ko. Mas mahirap kalaban ng mangkukulam. Hindi natin alam kung nasan sila. Kahit anong oras ay pwede niya tayong kulabin. At alam niyo ba kung bakit niya kinulam ang 5 aswang? Hindi siya kumakampi sa atin. Ginawa niya lang yon dahil kailangan niya ang aswang. Sa tuwing may mapapaslang kasing aswang ang isang mangkukulam, mas lumalakas ang itim na salamangka na ginagamit nila. Naisip niyo ba na baka nagpapalakas lang siya bago niya puntiryahin ang mga tao? Tumango na lamang si Ruperto. Kahit na ang totoo ay wala naman siyang gaanong naintindihan. Si Don Rodi naman ay napapasang-ayon na lang din. Masyado kasi itong bilib sa salita ni Kepweng. Habang si Genggeng naman ay parang hindi pa rin kumbinsido. Pero mas pinili na lamang nitong manahimik. Huwag kayong mag-alala. Sa oras na mahuli ko ang mangkukulam na yan, itong mga aswang naman ang isusunod ko. Ngumiti ng malapad si Kepweng sa kanila at pinagtuunan na ng pansin ang aswang na nakahiga sa mahabang lamesa. Don Rodi, ang aswang na ito ay pangkaraniwan lamang na tiktik. Pero hindi na rin masama. Hindi madaling makahuli ng aswang. Pero sakaling makahuli kayo o makapatay kayo ng malalakas na aswang, sabihin nyo sa akin. Hinawakan ni Kepweng ang dibdib ng aswang. Pumikit ito at may binulong. Bulong na kung ano-ano. Sandali. Ano bang ginagawa mo? Dumilat ang albularyo at saka huminga ng malalim. Dinadasalan ko siya para hindi na mapasukan ng dyablo ang katawan niya. Ang mga ganitong aswang kasi ang madalas na sinasapian ng dyablo kapag patay na. Baka magulat kayo, bigla na lang tumabuhay. Ganun ba? Nako, maraming salamat naman. The best ka talaga. Tumango-tango na lamang si Kepweng, habang si Ruperto naman at Genggeng ay tahimik lang sa gilid. Makalipas lang ang ilang sandali ay nagpaalam na sa kanila ang albularyong si Kepweng. Bago pa yun lumabas ng gate, tumingin pa yun kay Genggeng. Napansin din ni Ruperto yun. Galit yata sa iyo si Mang Kepweng Ikaw naman kasi, tanong ka pa ng tanong Nainsulto mo yata. Hindi. Alam kong may ibang dahilan kung bakit hindi niya nagustuhan ang tanong ko. Ha? Anong ibig mong sabihin, Genggeng? Hindi ko pa alam. Pero hindi ako komportable kay Mang Kepweng. Kailangan natin maging mapagmasid sa mga galaw niya. Huwag mong sabihin pinagdududahan mong aswang yung albularyong yon. Baliw ka ba? May aswang bang albularyo? Natigil ang kanilang pag-uusap nang lumapit sa kanila si Don Rodi. Nakangiti itong tinapik sila sa balikat. Bakit kayo nandyan? Tara, magdiwang tayo sa loob. Mag-inuman tayo. Paano po yung bangkay na aswang? Huwag kang mag-alala, Genggeng. Babantayan naman yan ng mga tao ko. Tara na, gusto ko mag-inom ngayon dahil isang tagumpay ang meron tayo ngayon. Pumasok na rin ang tatlo sa loob. Nag-inuman sila roon hanggang sa hindi na nga kinaya ni Don Rodi ang kalasingan. Makalipas lang din ng ilang oras, nagkayayaan na rin silang umuwi. 4:00 na noon, kaya nakaramdam na rin ng sakit ng ulo si Ruperto. Ay nako, hindi naman ako gaanong nalasing pero
Sumakit ang ulo ko. Ako nga, nahihilo ko eh. Pero kaya ko pa naman maglakad. Ayos lang kaya si Don Rodi? Kaagi kayo. Bakit nyo iniwan sa banyo? Yan bigat-bigat eh. Hindi na namin kayang buhatin. Bukas sa bukas din, amoy mapanghin na yun. Nag-akbayan pa ang dalawa habang naglalakad silang pauwi. Nang makarating sa isang kanto ay nagpaalam na rin si Gengging kay Ruperto. Kumaway pa yon habang papalayo. Napapailing na lamang si Ruperto. Hindi niya inakala na sobrang daming mangyayari sa gabing yon. Pagka-uwi ni Ruperto sa kanilang bahay, naabutan niyang nakabulagta si Maloy sa sahig ng silid nito. Natatarantang binuhat ng binata ang bata. Uy, Maloy! Ano nangyari sa'yo, siraulo ka? Inalog-alog niya ang bata, pero kahit na anong gawin niya ay hindi yun magising-gising. Buwisit naman oh. Ano ba nangyari sa tiyanak na to? Buwisit! Buwisit! Naramdaman na lamang ni Ruperto na mainit ang katawan ng bata. Dahil wala namang kaalaman si Ruperto sa kung papaano aasikasuhin ng isang bata, wala siyang magawa kundi ang lumabas ng bahay at magsisisigaw. Natakot siya na baka kung sakaling may masamang mangyari kay Maloy, siya lang ang nag-iisang masisisi. Kaya naman naghanap siya sa labas kung sino ang maaring tumulong sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Paulit-ulit na sinisigaw ni Ruperto yon, hanggang sa narinig na siya ng isa sa pinakabiteranong tsismosa sa kanila, si Aling Nora. Lumapit ito sa kanya nang marinig ang kanyang sinasabi. Ay, ano ba nangyari? Bakit ka ba sigaw ng sigaw? Yung pinsan ko po kasi, naabutan kong walang malay. Diyos ko ka, ano po nangyari sa batang yan? Nasaan? Ta! Agad na pumasok ang matandang babae na si Nora sa kanilang bahay. Pagkakita pa lang nito kay Maloy ay nagpakita agad ng pag-aalala si Aling Nora. Mag-init ka nga ng tubig, tapos lagyan mo ng suka. Bilis! Mataas ang lagnat ng pinsan mo, Roberta! Nagmamadaling kumilos ang lalaki. Ilang sandali lang ay nakapag-init na rin siya ng tubig. Nilagyan niya yun ng kaunting malamig para maging maligamgam. Gamit ang bimpong nilublob doon ay pinunasan nila ang bata. Paulit-ulit lamang nilang ginawa yon hanggang sa kahit papaano ay bumaba na rin ang init ng katawan nito. Nakahinga naman ng maluwag si Ruperto. Akala niya kung ano na nangyari sa bata. Mayayari sana siya sa nanay niyang nasa abroad kung nagkataon. Ano bang ginagawa kasi ng batang yan at bakit nilagnat? Lagi bang napapagod din? Di ko nga alam sa batang yan. Nandito lang naman yan sa bahay. Ang ginagawa lang naman yan magluto eh. May kala naman kaming matino kaya hindi naman yan nahihirapan. Kabata-bata pa niyan, pinagluluto mo na ng mag-is. Aling Nora, may trabaho ako. Lagi akong wala rito sa bahay. Diyos ko, kawawa naman palang batang ito. Kung pwede ko lang alagaan ito ginawa ko na. Kaso nakita mo naman, ang dami ko na ring apo. Yung mga anak ko kasi, Diyos ko, pabuntis ng pabuntis. Wala namang matinong trabaho ang mga asawa. Ang ending, ang lola ang bantay ng mga anak nila. Ako ang kawawa. Aling Nora, medyo mabuti rin pala kayong tao, no? Akala ko chismis lang ang inaatupag niyo sa buhay eh. Sira ulo ka yata eh. Anong tingin mo sa akin masama? Dibangan ko lang ang chismis pero mahal na mahal ko ang pamilya ko. Kaya ikaw mahalin mo rin ang batang yan dahil yan lang ang pamilya mo rito. O sige na, kailangan ko nang bumalik sa bahay. Nagrarambulan na yung mga apo ko ron. Lalabas na sana si Aling Nora nang bigla itong huminto at may inihabol na tanong. Roberto, ito bang pinsan mo, yung nanay niya may lahing mangkukulap? Diyos ko naman, Aling Nora. Yung nanay niya po patay na. Kung yun po ang hinihinala niyong kumulam sa mga aswang, hindi po siya. Wala po kaming lahing mangkukulam, no? Bakit niyo naman po naitanong? Duda ba kayo sa amin? Hindi, wala naman. Basta, sige na, aalis na ako. Bahala ka na sa pinsan mo, Iiling-iling na lamang si Roberto.
Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang nagtanong sa kanya ng ganon si Aling Nora. Sobrang layo kasi ng tanong na yon sa huli nilang pinag-usapan. Baliw din yata si Aling Nora. Paano niya naisip na may lahing mangkukulam yung nanay nito? Wala naman kaming lahing mangkukulam. Muli niyang binalikan ng tingin si Maloy. Tulog na tulog pa rin ito, pero wala na itong lagnat. Ay, inaantok na ako. Ay nako, bahala ka na muna dyan sa sofa. Umakyat na si Ruperto sa kanyang kwarto. Hinayaan na niya ang sariling isalampak ang katawan sa kama. Walang ano-ano ay agad din naman siyang dinalaw ng antok. Pero 6:00 pa lamang ng umaga ay nagising na agad ang binata. Naririnig niya kasi sa kabilang kwarto ang boses ni Maloy. May kung ano itong kinakanta-kanta na hindi naman niya maintindihan. Bumangon siya at kinatok ang pinto nito para patahimikin. Hoy! Pwede ba huwag kang maingay? Natutulog pa ako eh. Binuksan ni Maloy ang pinto at tumingin sa kanya ng makahulugan. Oh, mukhang okay ka na. Nagbabaliw-baliwan ka na naman eh. Maraming salamat sa pagkasikaso mo sa akin ha. Pakisabi na rin kay Aling Nora, maraming salamat. Di naman marunong ka magpasalamat. Pero ano pa nangyari at bakit ka hinimatay? Sandaling yumuko si Maloy. Parang nahihirapan itong sabihin kung ano ang totoo. Pero pinilit ito ni Ruperto. Kailangan mo sabihin kasi pareho tayo mayayari kay Mama kapag may hindi pala magandang nangyayari sa'yo. May aswang kagabi. Ha? Aswang? Alam kong naniniwala ka na sa aswang dahil kasama ka sa mga tauhan ni Don Rodi. Oo nga, naniniwala na ako. Pero ang ibig kong sabihin, bakit naman papasok ang aswang dito sa bahay? Di ba namigay si Mang Kepeng ng mga pangontra sa aswang? Nakasabit sa pintuan natin sa sala? Oo, nandun nga. Pero hindi naman yun gumagana. Kasi kung gumagana yun, hindi makakalapit sa akin na matanda. Matanda? Sinong matanda? Yung matandang nakausap mo sa tapat nung malakas ang ulan. Lumapit siya sa akin. Nagbago ng anyo pagpasok niya. Bakit ka nawala ng malay? Sinapak ka ba niya o sinipasan mo ka? Hindi niya ako mahawakan dahil sa suot kong pangontra. Sinubukan niya akong isailalim sa hipnotismo. Pero hindi niya nagawa. Dahil doon, nawala na ako na malay. Walang yang aswang na yan ah. Dapat siguro, wag ka na muna rito sa bahay. Ayos lang ako dito sa bahay. Hindi naman sila makakalapit sa akin eh. Wag mo akong intindihin. Hindi naman kita iniintindi no. Sino ka ba para maging concern ako? Sus, nag-aalala ka dyan eh. Kasi natatakot ako sa sasabihin ni Mama. Huwag kang ang feeling dyan no. Dumukot si Ruperto ng 1,000 at saka iniabot kay Maloy. Maaga akong aalis ngayon ha. May aasikasuhin kami ni Genggeng sa mansyon ni Don Rodi. Huwag kayong magtiwala kay Mang Kepweng ha. Hindi totoong tinutulungan niya ang mga tao laban sa mga aswang. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ko pa alam kung ano ang dahilan niya at kung sino ba talaga siya. Pero huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Bago pa siya makagawa ng masama, naunahan ko na siya. Kung makapagsalita ka, akala mo naman talaga may kayang gawin eh. Hoy, paalala ko lang ha. 9 na taon ka pa lang, hindi 30. Iiling-iling na lamang si Ruperto nang iwan niya ang batang si Maloy. Pagkatapos maligo ay umalis na siya agad ng kanilang bahay. Pumunta siya agad sa mansyon ni Don Rodi. Pagdating niya roon ay wala pang iba nilang kasama. Tanging si Genggeng at Don Rodi lamang ang naroon. Hopre, nauna ka na pala rito. Nasa na nga pala yung bangkay ng aswang? Ipinasok na muna sa hindi ko alam kung saang kwarto eh. Si boss? Kausap sa call yung Chinese na bibili sa bangkay ng aswang. Siya nga pala. Narinig mo na ba yung balita? Anong balita? Alam na raw ni Mang Kepeng kung sino yung makukulam. Ano naman? Aswang naman ang tinatrabaho natin eh. Bakit ako makikialam dyan? Hindi ka ba naghihinala sa taong yon? Hindi ko talaga magawang paniwalaan si Mang Kepeng pre.
Sandaling napaisip si Ruperto. Naalala na naman niya ang sinabi sa kanya ng batang si Maloy. Habang tumatagal, nag-iisip na rin si Ruperto kung ano nga bang meron sa albularyong yon. Hoy, nakikinig ka ba? Tulala ka na naman eh. Ay, pasensya na ha. Inaantok pa kasi ako eh. Pambihira. Lumipas ang ilang oras ay sumapit na rin ang kinagabihan. Kumpleto na ang mga tao ni Don Rody. Nakahanda na rin ang truck na gagamitin para ihatid ang bangkay ng aswang sa bayan nito. Sabik na sabik si Ruperto noong mga sandaling yon. Kapag naiisip na niya ang sasahurin nila sa oras na mabenta na yon, ay walang paglagyan ng kanyang kalooban. Sige na, kunin nyo na yung bangkay ng aswang dun sa storage room. Ihatid nyo yan sa naroon ang Chinese researcher na kukuha niyan. Nagmamadaling kumilos sa mga tauhan ni Don Rody, habang si Ruperto at Genggeng naman ay nasa tabi lang. Genggeng, excited ka na ba ha? Excited naman po ako eh. Pero hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan eh. Pakiramdam ko, parang may masamang mangyayari. Kuy, huwag kang ang KJ. Dapat happy ka lang. Di ba, boss? Oo naman, happy-happy lang. Natigil sa pag-uusap ang tatlo nang makita na nilang binubuhat na ang bangkay ng aswang. Pero nang malapit na silang makalabas ng gate, nagulat ang lahat nang biglang bumangon ng aswang. Agad nitong hinaltak ang isang lalaki at kinagat sa kamay. Kinalmot din ito ang isa pang tauhan. Dahil sa nangyari ay naalarma ang lahat. Kanya-kanya ng takbo ang mga taong nandun. Pinagbababarilyo ng mga tauhan ni Don Rody. Pero dahil sa bilis ng aswang ay hindi naman nila yon tinamaan. Walang ya. Ano ba nangyari? Malakas talagang pakiramdam ko na merong ginawa si Mang Keping sa aswang na yan eh, kaya nabuhay eh. Ano siya, Diyos? Kayo, lahat kayo, habulin niyo ang aswang. Tayin niyo ulit kung kinakailangan. Nagsitakbuhan palabas ng mansyon ng mga tauhan ni Don Rody na may daladalang mga baril. Naiwan naman si Ruperto at Genggeng sa tabi ng Don. Boss, anong gagawin namin? Tawagin niyo si Mang Keping. Sabihin niyo na nakawala. What? Huwag na tayo magtiwala sa kanya. Hindi niya tayo tinutulungan. Malakas ang kutob ko na meron siyang ibang ginagawa eh. Pareho kayo ng kutob ng pamangking ko. Ganyan ba kapag parehong buang? Hindi ba kayo nag-iisip? Tingnan niyo nga. Mas inunin niya pang mahuli yung mangkukulam ng aswang kaysa sa mismong aswang. Parang mas pinoprotektahan niya yung aswang na wag makulam eh. Parang may punto ka nga, Genggeng. Pero para lang ha. Pero sige, hindi na natin hihingin ang tulong niya. Ang gagawin natin ngayon, hanapin ang aswang na nakatakas. Hintayin niyo ako rito, sasama ako sa inyo. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nakabalik na rin ang Don. May daladala na itong mahabang baril. Ang dalawa ay ibinigay nito kay Ruperto at Genggeng. Tinanggap agad naman nila yon. Wala silang sinayang na oras. Lumabas sila ng mansyon at sinundan ng ibang tauhan ni Don Rody. Nakarating sila sa kagubatan. Matapang nilang sinuyod ang gubat pero sa kasamaang palad, wala silang nakitang kahit isang aswang. Ang hindi nila alam, sa baryo pala ng gulo ang aswang na nakatakas sa kanila. Naririnig niyo ba yon? Nagkakagulo sa baryo. Mga bata, sa baryo tayo pupunta! Nagtukbuhan sila paalis. Pagkarating nila ng baryo, naabutan nila ang isang bakuran na nakabulagta na ang mga taong naroon. Nahuli na sila ng dating. Lahat ng taong nadatnan nila ay mga wala ng buhay habang naliligo sa sariling mga dugo. Halos masuka-suka pa sila dahil ang ilan sa mga yon ay nakabuka ang tiyan. Grabe! Nakakaawa naman ang mga ito! Nakatakip pa ang bibig ng binata habang nakatingin sa mga biktima. Ilang minuto matapos sa pag-atake ng aswang ay lumabas na rin ang mga tao sa kanilang bahay. Nabulabog kasi ang mga residente ng kumalat agad ang nangyari sa pamilyang biktima ng aswang. Nagdatingan na rin ang ilang kinatawan ng barangay. Pero ang nakapagtataka para kay Ruperto at Genggeng, sa lahat ng taong naroon ay si Mang Keping lang ang hindi nila makita.
Mukhang tama nga kayo ng pamangkin kong buwang ah. Sinabi ko naman kasi sa iyo hindi natin dapat pinagkatiwalaan ng Kepweng na yon. Malakas ang kutob ko na nung dinasalan niya yung aswang, yun ang dahilan kung bakit biglang nabuhay ulit yun eh. Demonyo yata yung tarantadong yun eh. Kailangan natin malaman kung sino siya. Baka ginagamit niya lang yung paghahanap sa mangkukulam para hindi natin mabuko kung anong klase ng tao ba talaga siya. Saan ba natin siya hahanapin? Sandaling nagkatitigan ng magkaibigan habang nagkakagulo pa rin ang mga tao. Dahil hindi na naman nila nahanap ang aswang na nakatakas, nagpaalam na muna ang magkaibigan kay Don Roti. Pinayagan naman sila ng matandang mayaman. Kinaumagahan, takot at pangamba na naman ang naramdaman ng mga residente sa kanilang lugar. Ang masaker na ginawa ng aswang ay naging isang malaking babala para sa lahat. Hindi maiwasan ng iba na mapraning. Pero sa kabila ng mga nangyari, si Mang Kepweng ay wala pa ring ibang inatupag kundi ang sinasabi nitong mangkukulam. Sa katunayan, naabutan nila Ruperto ang albularyo na tinipon ng ilang residente sa ilog. Napatigil si Ruperto at Genggeng sa paglalakad. Dahil sa kuryosidad ay napalapit ang dalawa roon para pakinggan kung ano ang sinasabi ng albularyong si Kepweng. Mga kalugar, makinig kayong lahat. Alam ko na kung sino ang magkukulam sa baryong ito. Bulong-bulungan agadang namayani nung oras na yon. Maging si Ruperto at Genggeng ay sabik ding inabangan ang sasabihin ni Kepweng. Mamayang gabi, magpunta tayo ulit dito at malalaman nyo kung sino. Hindi na napigilan ni Genggeng ang sarili. Sumingit ito sa mga tao't malakas ang loob na nagtanong sa albularyo. Mang Kepweng, mawalang galang na po. Pero gusto ko lang pong malaman kung bakit mas gustong-gusto niyo pa rin unahin na mangkukulam eh. Samantalang may nangyari ng pagpatay ng isang pamilya kagabi. At ang masaklap pa nito, aswang ang may gawa. Hindi ko lang maintindihan kung anong meron sa mangkukulam na wala namang sinasaktan na ibang tao eh. Pero pinag-iinitan mo siya ng pinag-iinitan. Habang ang mga aswang, malayang gumagala-gala lang dito sa atin at nambibiktima pa. Dahil sa litanya ng binatang si Genggeng, ay nag-iwan din ito ng malaking palaisipan sa mga taong naroon. Kitang-kita naman ang inis na bigla na namuo sa mukha ni Kepweng. Huminga ng malalim ang matandang albularyo bago sumagot. Hindi ba't naroon ka naman nung pinaliwanag ko na sa iyo? Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi mo sa akin na kaya mo gustong mapatay ang mangkukulam ay dahil may balak na masama ang mangkukulam sa mga tao. Sinabi mong kaya niya kinulam ang mga aswang dahil mas lalakas siya kapag nakakapas lang siya ng mga aswang gamit ang pangkukulam. Yun ang naalala ko sinabi mo sa amin. Oo, sinabi ko nga yun. O ano ngayon ang pinuputok ng putsi mo? Naisip ko lang po, Mang Kepweng, bakit po tayo nakatoon sa isang taong hindi naman natin alam kung papaano tatalunin? Samantalang nandyan ang mga aswang na kung magkakaisa tayo, kakayanin natin silang puksain. Kung totoo mang may binabalak na masama mangkukulam sa mga tao, hindi ba dapat matagal na niyang ginawa yun? Bakit kailangan niyang magpalakas sa pamamagitan ng pagpaslang ng aswang? Hindi naman mahirap para sa kanya na mangkulam ng isang tao, di ba? Ano bang gusto mong sabihin ha? Sa palagay ko, walang masamang balak ang mangkukulam na kulamin ng mga tao. Mga aswang lang ang target niya. May iba ka bang alam na dahilan kung bakit mga aswang ang target niya? Wala kang alam, di ba? Wes ako meron. Wala man akong alam na ibang dahilan para kulamin niya ang mga aswang. Pero nararamdaman kong kinukulam niya ang mga aswang para sa kapakanan ng mga tao. Mang Kepweng, kung talagang may malasakit kayo sa baryo, unahin mo ang mga aswang na kitang-kita mo namang kumapas lang na ng mga tao. Bakit wala kang pakialam sa mga aswang? Manahimik ka! Anong walang pakialam ang sinasabi mo? Ginagawa ko ito para sa baryo. Ano kang alam mo sa mangkukulam, ha? Wala kang alam. Ako ang nakakaalam kaya ako ito ginagawa. Isa akong albularyo. Kaya lahat ng nangyayari, alam na alam ko yan. Huwag na huwag kang mas marunong dahil wala ka namang napapatunayan sa buhay. Tiniko ni Ruperto si Genggeng. Nararamdaman na kasi ni Ruperto na medyo nagkakaroon na ng tensyon. Pre,
Tama na. Baka isipin pa ng mga tao rito, ikaw yung mangkukulam eh. Mga kasama, kung napapansin ninyo, mukhang pinoprotektahan ng taong ito ang mangkukulam At protector ka naman ng mga aswang. Anong sinabi mo? Nasisira ka naman ang ulo? Nasa aktong lalapit na si Mang Kepweng kay Genggeng para kastiguin ito, pero hinila na ni Ruperto ang kanyang kaibigan. Nagmamadali silang umalis doon. Nang makalayo na sila, ay saka lamang binitiwan ni Ruperto si Genggeng. Anong ginagawa mo? Tarantado ka na ba talaga? Paano kung ikaw ang pag-initan ng mga tao? Paano kung ikaw ang isipin nila mangkukulam? Nag-iisip ka ba talaga, ha? Pasensya ka na, ha? Nadala kasi ako eh. Hindi kasi talaga ako komportable kay Mang Kepweng na yan eh. Pakiramdam ko talaga protector siya ng mga aswang eh. Alam mo, kung protector siya ng mga aswang, edi sana hindi niya papayagan si Don Rodi na humuli ng mga aswang. Tsaka pwede ba? Kung gusto niyang patayin yung mangkukulam, edi gawin niya. Kung ayaw niyang makialam sa problema natin sa mga aswang, edi wag. Basta tayo, kikita tayo dahil sa mga aswang na yan. Mo ba yung sarili mo? Malamang, sarili ko to eh. Di dapat, alam mo nang napaka makasarili yung sinasabi mo. Wala kang pakialam sa mga tao sa baryo? Kahit na alam mong pwede rin mapahamak ang pinsan mo? Nauna nang naglakad palis ang kanyang kaibigan. Sandaling natamemi si Ruperto dahil sa kanyang narinig. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, tila nakonsensya sa mga oras na yon si Ruperto. Bigla rin pumasok sa isipan niya si Maloy. Naalala niya ang mga hindi magagandang salita na sinabi niya sa kanyang pinsan. At higit sa lahat, ang hindi nito pag-aalaga kay Maloy. Muli rin bumalik ang sinabi ni Aling Nora na dapat alagaan niya si Maloy dahil yun lang ang nag-iisa niyang pamilya sa panahong yon. Lutang si Ruperto nang makarating sila sa mansyon ni Don Rodi. Hindi siya pinapansin ni Genggeng. At dahil mas mataas pa sa bundok ang pride ni Ruperto, hindi niya rin yun pinansin. Wala naman silang gaanong ginawa sa mansyon buong maghapon. Umambay lang sila roon at pinakinggan ng paulit-ulit na mura na kanilang boss. Nangihinayang kasi ito dahil ang aswang na magiging pera na sana ay naging bato pa. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, pinaalis na muna sila ni Don Rodi. Kaya naman naisipan na lamang ni Ruperto na umuwi sa kanila at magpahinga. Ilang araw na rin kasi siyang laging puyat. Habang naglalakad pa uwi, rinig niya sa mga residente na sa mismong gabi din na yon, pupuksay na nila ang mangkukulam sa baryo. Sa puntong yon, napaisip na rin si Ruperto. Naisip niya kasi na halos lahat ng atensyon ng mga residente ay nasa mangkukulam na dapat ay sa aswang sila mas nababahala. Sino kaya yung mangkukulam na yon? Bakit aswang lang yung kinukulam niya at hindi niya kulamin yung mga tsismosa? Oops! Madadamay pala si Aling Nora. Natawa na lamang siya sa mga pinag-iisip niya. Pag uwi niya sa kanilang bahay, nakaamoy na naman siya ng kandila. Ganon na ganon ang kanyang naamoy noon. Pero sa oras na yon, sigurado na siya na ang amoy ng kandila ay nanggagaling sa itaas. At malabong sa kwarto niya yon kaya naisip niya naglalaro na naman ng kandila ang kanyang pinsang si Maloy. Nagmamadali siyang umakyat sa itaas. Dahil sa inis niya, sinipa niya ng malakas ang pintuan. Bumungad sa kanya si Maloy na nakaupo sa gitna ng malaking telang itim. May mga nakapalibot ditong mga kandilang kulay itim din. Nakaramdam na agad ng kaba si Ruperto. Hindi niya inaasahan na ang hinahanap ni Mang Kepweng ay walang iba kundi ang kanyang pinsan. Kuy, Maloy, anong ibig sabihin nito? Nanatili pa rin nakaupo ang bata. Kalmado lang itong lumingon sa kanya. Ni hindi makikitaan ng kahit na anong kaba. Sinabi ko naman sa iyo, Kuya Ruperto, oras lang ang makakapagsabi sa iyo at ito na ang oras na yon. Umami ka nga. Ikaw ba yung mangkukulam dito sa baryo natin na kumukulam sa mga aswang? Ako nga. Paano mo nagagawa yan? Saan ka natuto niyan, ha?
Ngumiti ang batang si Maloy. Hinipan muna nito ang mga kandila bago nagsalita. Isang araw bago mamatay si Mama, binasa ko yung mga libro niya. Teka, mangkukulam si tita? Tumangulang ang bata. Hindi naman makapaniwala si Ruperto sa kanyang nalalaman. Para siyang nabubuang sa kakaisip. Mangkukulam si Mama, pero ang pangkukulam na ginagawa niya ay hindi para sa tao, para sa aswang. Sa ibang sabi, ang pangkukulam na ginagawa ko ay sa aswang lang tumatalab. Ibig sabihin, wala akong kinukulam na tao dahil ang kakayahan ko makapangkulam ay para lang sa mga aswang. Teka. So sinasabi mo na mangkukulam ka at si tita? Ganun ba? Opo, Tapos yung kakayahan yung makapangkulam, basta, aswang lang ang kaya niyong kulamin? opo, ganun na nga po. Pambihira naman talagang buhay ito. Napakagulo. Napailamos na lamang si Ruperto sa sariling muka nang maalala ang binabalak ng mga tao sa kanyang pinsan. Nagdala mo nga pala sa akin dito sa baryo nyo. Naramdaman ko na kaagad na may mga aswang. Pumapasok sa panaginip ko na may balak sila masama sa mga tao. Kaya naman, naisip ko na aralin din ang mga ginagawa ni Mama. Kasi gusto ko makatulong sa mga tao kahit na bata pa lang ako eh. Gusto ko magamit ang salitang pangkukulam para sa kabutihan. Oo na. Ginamit mo nga sa kabutihan ng pangkukulam. Pero alam mo bang kung ano mangyayari sa'yo ngayon? Pupuksain ka nila. Galit ang mga tao Galit sila sa akin dahil sa mga sinabi ni Mang Kepweng. Iliton niya yung mga tao. Sinadya niyang pag-initan ako para hindi mamalayan ng mga tao ang ginagawang hakbang ng mga aswang. Oy. Ano na naman yung sinasabi mo? Para ka talagang si Genggeng eh. Niliis ni Mang Kepweng ang isip ng mga tao dahil isa siyang aswang. Ha? Hindi ba albularyo siya? Nagpapanggap lang siya na albularyo. Pinapaniwala lang niya ang mga tao na may malasakit siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangontrang wala namang silbi. Hanggang sa hindi na namamalayan ng mga tao, gagawin na rin silang aswang. Kuya Ruperto, si Mang Kepweng ang leader ng mga aswang. Niloko niya mga tao. Ngayon, ako ang pinag-iinitan niya dahil alam niyang isa akong malaking banta sa mga aswang. Marunong ka mangulam ng mga aswang, di ba? Eh di, ulamin mo na sila lahat para tapos na. Bata pa po ako eh. Hindi pa ako dalubhasa sa pangkukulam ng aswang. Pero itong ginagawa ko ngayong gabi, para ito kay Mang Kepweng. Ang hindi ko lang alam kung kailan ito tatalab. Kaya kailangan gumawa na rin kayo ng paraan para matugi sa mga aswang at si Mang Kepweng. Ha? Natigil ang pagsasalita ng bata nang marinig nilang sumisigaw sa labas si Aling Nora. Agad na bumaba ang magpinsan para harapin yon. Aling Nora, bakit? Ano kailangan nyo? Diyos ko, umalis kayo rito, Roberto. Doon muna kayo magtago sa pwesto ko sa palengke. Papunta na rito ang mga tao. Tutugisin nila si Maloy. Alam na nila ang tungkol sa pagiging mangkukulam mo, iho. Kaya, kailangan nyo nang umalis dito ngayon din. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. Hindi na makatanggi pa ang magpinsan nang mauna nang maglakad si Aling Nora. Tinaak nila ang daan kung saan hindi na gaanong nadadaanan ng mga tao sa ganoong oras. Ang kaso nga lang, nakasalubong nila roon ng ibang tao na pinamumunuan ni Mang Kepweng. May mga dalang sulo ang mga yon. Mga kasama, yun ang mangkukulam, ang batang yan. Isang mangkukulam yan. Natatarantang bumalik ang mga yon. Pero pagtingin nila si pinanggalingan nila ay may mga tao na rin paparating. Mabuti na lang dumating si Genggeng at Don Rodi na sakay ng van. Huminto yun at bumukas ang pinto. Sumakay na kayo, bilis! Aling Nora, sumama ka na! Nakasakay sila at nakaalis naman sila roon. Nakahinga ng maluwag si Ruperto. Noong mga sandaling yon ay alam na rin ni Genggeng at Don Rodi ang tungkol kay Maloy. Wisit na Kepweng yan. Siya palang aswang. Nilusob nila kaninang mansyon kasamang iba pang aswang. Mabuti na lamang dumating itong si Genggeng.
Habang nagmamaneho si Genggeng ay pasimpleng tinapik ni Ruperto ang kaibigan sa balikat. Nakita niya sa salamin na tumangulang din yun sa kanya. Hindi sila makalabas ng baryo. Mukhang alam na kasi ng mga aswang na tatakas sila. Kaya lahat ng dadaanan nila ay may nakabara ng malaking troso. Boss, pangatlong kalsada na to, pero lahat nakasarado na. Hindi ba natin kayang buhatin ang mga nakatumbang puno na yan? Masyadong malalaki yan, boss. Wala tayong choice, babalik tayo. Diyos ko, Panginoon, gabayan mo siya, anak me. Kung lakarin na lang kaya natin. Masyadong delikado. May kasama tayong matanda at bata. Isa pa, hindi natin alam kung may naghihintay na aswang sa dulo ng kalye na yan. Wala tayong magagawa, Ruperto. Kailangan nating sumugal. Kung hindi, pamamatay lang tayo ng walang saysay. Eto, kumawa ka ng barin. Ikaw rin, Genggeng. Tayo magiging protektor ng batang ito at nitong si Nora. Kilala mo ako? Malamang, chismosa ka eh. Dahil wala na rin silang ibang magagawa, lumabas na lamang sila ng van. Dala ang mahabang baril ay naglakad sila sa gilid ng kalsada. Nakahanda pa ang kanilang mga baril habang tinatahak nila ang daan. Makalipas lang ang halos 15 minutos, natanaw na rin nila ang isang kanto. Sa kanto na yon ay malapit na ang papuntang bayan. Kung makakalagpas sila roon, siguradong makakaligtas na rin sila dahil nasa loob lamang ng baryo ang mga aswang. Nagmamadali silang tumakbo roon. Kaso sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga aswang na bigla na lamang lumabas mula sa gilid ng kanto. Naroon din si Mang Kepweng na noong mga sandaling yon ay iba na rin ang itsura nito. Akala niyo ba makakalayo kayo sa baryong ito? Lalo ka na, batang mangkukulam ng aswang. Tama nga ang hinala ko. Isa kang halimaw. Aswang! Uy, Kepweng, tigilan mo na to, hindi bagay sa'yo. Titigil lang ito kapag namatay na ang batang yan. Agad-agad na tumakbo ang mga aswang palapit sa kanila. Nagsimula na rin magpaputok ng baril ang tatlo habang umaatras sila. Sa gubat! Sa gubat, miss! Hinawi-hawi nila ang mga halaman na kanilang nadadaanan. Sige rin sila sa kababaril sa mga aswang na gumagapang sa itaas. May mga natatamaan naman sila kahit na madilim ang lugar. Si Rodi ang pinakamaraming napapatay na aswang dahil sanay na itong humawak ng baril. Maloy, kumapit ka lang kay Aling Nora. Roberto, pre. Sabayan mo sila. Kaming bahala dito ni boss. Ha! Ubus na ang mga buwang na ito! Hala! Sige! Mamatay kayo! Tuwang-tuwa pang matandang si Rodi habang niraratrat ang mga aswang. Ganun pa man, hindi pa rin nila masabing nakakalamang sila. Dahil kahit na may mga nababawa sila sa mga aswang, ay may mga dumadagdag pa rin. Mauubos din niyang mga yan mamaya! Laban lang! Kakatakbo nila ay tumagos na sila sa kabilang kalye. Hindi na nila alam kung saan napatungo ang daan na yon. Ang mahalaga lamang sa kanila ay hindi maabutan ng mga aswang na humahabol sa kanila. Bakit niyo kasi ako sinapa? Nagbigat tuloy ako. Hinihingal na si Aling Nora noong mga sandaling yon. Pero hindi nila magawang magpahinga dahil hinahabol sila ng mga aswang. Hanggang sa dumating na ang punto na hindi na kinaya ni Aling Nora na tumakbo. Napilitan silang tumigil sa kalagitnaan ng kalsada. Paubos na yata ang bala ko. Walang niya, ako rin. Well, ako rin naman. At kalmado ka lang. Wow, mamamatay na tayo, baka lang hindi nyo alam. Gagi ka. Boss natin yan, no? Mga ilang sandali lang ay nawalan na rin sila ng mga bala. Sa puntong yon ay naabutan na rin sila ni Kepweng. Malapad ang ngiti nito na parabang nang iinsulto. Habang sila Ruperto naman ay magkakadikit na. Pinalilibutan na kasi sila ng mga aswang. Ano ba yan? Hanggang dito na lang ang pinaghirapan yung takas. Nakakainis naman, hindi ba? Hindi man lang ako nahirapan eh. Kepweng, nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na ito. Oh, Aling Nora, nandiyan ka rin pala. Hindi maganda.
Mukha kayong isang buong pamilya. Ano bang mapapala mo kung mapapatay mo kami? Kapag naubos ko na ang mga tao sa baryo, malamang ako na ang magmamay-ari ng baryo at ang makakasama ko roon ay ang mga aswang na kagaya ko. Lakas din pala ng trip mo, no? Nag-effort ka pa talagang magpanggap na albularyo para lang dito? Manahimik ka! Una pa lang wala na akong pakialam sa'yo. Hoy bata, halika na rito. Ikaw ang dapat unang mamatay dahil ikaw ang pahirap sa mga aswang. Naglakad ng bahagya si Maloy. Pipigilan sana ito ni Ruperto pero sumenyas lang ang bata. Mang Kepwing, plano mo ba ang lahat ng ito nung una pa lang? Tinatanong pa ba yan? Alam mo, ikaw bata ka. Tanga ka rin no? Nasa dugo nyo na ba yan? Dugo? Di ba dugo mo rin ang ginagamit mo para gawing aswang din ng mga pangkaraniwang tao? Ha? Ibig sabihin, ang mga taong niyanggaw mo at naging aswang, dugo mo rin ang mga dumadali sa kanila. Huwag mong sabihin sa akin yan dahil alam ko na yan. Ako ang gumawa nun Nagpakita ng mahabang kuko si Mang Kepweng. Tatapusin ko na kayo. Lalo ng bata ka. Ayoko ng puro daldalan. Nasa aktong lalapit na sa kanila si Mang Kepweng pero nagtaka na lamang sila nang bigla itong mapahawak sa liig. Maging ang mga kasama nitong aswang ay nagtataka rin. Lintik, ano itong masakit sa leeg ko? Mang Kepweng, mukhang tumatalab na ang kulam. Mukhang ikaw ang magpapaalam Nanlalaki ang mga mata ni Kepweng. Mas lalo pa itong nawindang ng pati ang mga aswang na kasama niya ay isa-isa nang nagbagsakan sa lapag. Lahat ng iyon ay may bigla na lamang tumubong malaking bukol sa leeg. Buisit ka talagang batang magkukulat ka. Bumagsak na rin ang aswang na si Kepweng. Pagbagsak nito sa lapag ay pumutok din ang tumubong bukol sa leeg nito. Teka, kinula mo silang lahat? Sabay-sabay? Si Mang Kepweng lang ang kinulam ko. Pero dahil nananalaytay ang dugo niya sa ugat ng mga aswang na yan, pati sila naapektuhan ng kulam. Ganon ka kagaling, Maloy. Hahanep! Sasagot pa sana si Maloy nang bigla na itong nawala ng malay. Nang masiguro nilang patay na si Mang Kepweng, nagmamadali na silang makabalik sa sasakyan. Sa sobrang taranta nila, naisip agad ni Don Rody na dalhin sa ospital ang bata. Wala namang seryosong problema ang bata. Ang sabi lang sa kanila ng doktor ay dahil sa matinding pagod. Pero iba ang paliwanag ni Maloy. Nasaan na tayo? Nasa langit na. Kami yung mga anghel. Buang, nasa ospital tayo, no? Akala namin kung ano nang nangyari sa iyo Sabi ng doktor, pagod ka lang. Hindi. Anong hindi? Tingnan mo nangyari sa iyo, pinag-alala mo ko Nag-aalala ka na sa akin? Malamang, pinsang kita Nagkaroon na ako ng pakialam sa iyo kasi napagtanto ko kung gaano ko kawalang kwentang kuya sa iyo. Uy, iiyak ka pa Okay na si Maloy, huwag ka na magdrama. Sa tuwing nang kukulam ako, para akong naubusan ng lakas sa katawan At dahil marami ang nakulam ko, malala din ang balik nun sa akin kanina. Mabuti na lang, hindi ako namatay. Gumuntong hininga na lamang si Ruperto. Naroon pa rin ang pagiging siraulo niya kahit na umiiyak siya. Nakalabas naman sila ng ospital. Pagbalik nila sa baryo kinaumagahan ay wala na ang mga aswang. Pinaliwanag naman nila ang katotohanan sa lahat ng residente. Naintindihan naman ng mga yun ang ginawa ni Maloy. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan ang nakalaya sa kamay ng mga aswang ang baryo. Inilalang mga bayani ng baryo si Maloy. Ganon din naman ang magkaibigang binata at ang 2 matanda. Sa kanilang mga naranasan, naisipan naman ni Don Rody na bumuo ng samahan na lalaban sa mga aswang sakaling may lumusob ulit. At ang sama na yon ay pinangunahan naman ni Ruperto at Genggeng. Tinigilan na rin ng matandang babae ang pagkakalat ng tsismis sa tulong ng Don. Nakapagpatayo na lang din ito ng malaking tindahan sa palengke.
Samantalang si Maloy naman, sa halip na ipagpatuloy ang ginagawang pangkukulam sa mga aswang, nag-aral na lamang ito kung papaano maging albularyo. Maganda ang kinahinatnan ng kanilang mga buhay. Pero kahit na ganoon, hindi nila kinalimutan ang kanilang tungkulin na protektahan ang kanilang baryo. Kahit na ano pa man ang kaya nilang gawin. Hoy Maloy, magmula ngayon, kuya na itatawag mo sa akin ha? Bakit kuya? Anong bakit? Malamang, pamilya na tayo ngayon. Kung hindi pa ako muntikan mamatay, hindi mo ako ituturing na pamilya? Kaya nga 'di ba, sorry na. Suri na. Ang mahalaga naman sa ngayon gusto kong bumawi sa'yo. Marami akong pagkukulang hindi lang bilang pinsan mo, kundi bilang kapamilya mo na rin. Kaya sana hayaan mo akong magpakakuya sa'yo. Sige na nga kuya. Niyakap na lamang ni Ruperto ang kanyang pinsan. Hindi niya inakala na si Maloy ang magiging dahilan kung bakit siya naging matinong tao. Wakas,